Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni KaBBM News PH. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Amin na sa publiko itong si DOJ Secretary Boying Rimulya na mahihirapan silang hulihin itong dating Bucor Chief na si General Bantag. Ayon sa DOJ, bukod sa isang dating pulis itong si Bantag, ay marami din itong koneksyon sa mga otoridad. Matatandaan na kahapon ay humingi na ng tulong sa publiko at sa taong bayan itong si Rimulya na makipagtulungan kung sino man ang nakakaalam sa kinaroroonan ni Bantag at nakahanda silang magbigay ng reward na halagang 2 milyong piso. Pero sa halip na umani ng suporta ang panawagan ni Rimulya, taliwas ito sa naging tugon ng ating mga kababayan at ng ilang eksperto dahil sa napakaraming kapalpakan ni Rimulya at sa mga kasinungalingan na kanyang binibitawan sa social media. Isa na nga rito ang pagsasabi niya na tukoy na nila ang kinaroroonan ni General Bantag at ang di umano ay nagpapahiwatig na si Bantag na susuko na sa DOJ. Pero kalaunan ay wala pa ng katotohanan ang lahat ng kanyang mga pahayag sa media. Samantala, ayon naman kay Atty. Panelo, ang dating legal advisor ni Pangulong Duterte, kasalanan lahat ni SOJ Rimulya kung bakit nagtatago at ayaw sumuko itong si General Bantag, maging itong si Congressman R.D. Teves Jr. Ayon kay Panelo, dahil sa masyadong kadaldalan at nauuna pa mag-akusa nitong si Boying Rimulya bilang mastermind, kahit suspect pa lang at wala pang patunay na ebidensya, kaya sa halip na sumuko sa mga otoridad ay nagtatago na lamang ang mga suspect dahil sa pagiging bias o injustice ng mismong DOJ Secretary ng ating bansa na si Boying Rimulya. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Para sa mga detalye ng balitang yan, sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay KaBBM News PH mga kaibigan, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Na KaBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Yang ginagawa ng DOJ, sana hindi na ninyo ginawa yan kung yan pong DOJ, lalong-lalo na yung kanilang head, hindi pinangunahan ang hukuman. Kasi dahil sa ginawa nitong premature judgment, announcement ng guilty at ang mastermind ng pagpatay, itong si dating director ng Bureau of Prisons, hindi sana makakaisip ito na hindi sumuko. Sapagkat ang palagay niya, hindi patas ang labanan. Dahil hindi pa nga siya nililitis Siya ay... The same thing kay Teves, hindi yun uuwi dahil wala nga siyang makikitang semblance of fairness. Ipinalarawan na sa buong Pilipinas na siyang utak o natural. Kayo man ang ilagay sa kanyang sarili, ay hindi na rin kayo susuko. Kung from the very start, naging patas ang DOJ, hindi sana makakaganyan yan. Kasi itong sila Mr. Bantag, Mr. Silueta, nakikita nila na merong tinatawag na due process. Pero it violated the due process clause of the Constitution vis-a-vis these two. Talagang hindi sila susuko. Yan ang naging problema. Alok pa kayo ng milyon-milyon. Kayong lumikha ng ganyang sitwasyon. Kayong may kasalanan. Aminado nga itong Department of Justice na may kahirapang mahuli si dating Bureau of Correction Chief General Bantag dahil marami itong koneksyon sa mga otoridad. Ayon kay Justice Assistant Secretary at spokesperson na si Attorney Mico Clavano, si Bantag man mismo ay isang pulis kaya't madulas itong mahuli.
Aniya, hindi naman nangangahulugan na mapipigilan nito ang kanilang investigasyon at pag-aresto sa dating opisyal ng Bureau of Corrections. Nilinaw rin ni Clavano na ang 3 million reward money ay hindi nangangahulugan na mayroong kapabayaan sa mga tagapagpatupad ng batas. Mahirap lang talaga na aning mahuli si Bantag at ang pabuya ay malaking tulong upang makuha ang simpatya ng publiko na maaaring magresulta sa agarang pagkakahuli kay Bantag at Zulueta. Binigyan din rin ng opisyal na ang 3 million pesos na reward money para kay Bantag at Zulueta ay hindi nagmula sa pondo ng pamahalaan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Assistant Secretary at Spokesperson Attorney Miko Clavano. What he really meant by that was that the law enforcement agencies were caught off guard by the different information coming from different areas. It's actually a good problem if you think about it, because the problem arises from too much information or an influx or a deluge of information that has come to the NBI and other law enforcement agencies. And so this reward is, well, it basically has two purposes. The first is to emphasize the gravity and importance of the case, and second is what I mentioned, is to streamline the information. Yan ang bahagi ng pahayag ni Justice Assistant Secretary at Spokesperson Attorney Miko Clavano. Kung maaalala noong Lunes ay inanunsyo ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation ang 3 million reward money na o pabuya para kay dating Bucor Chief General Bantag at sa dati nitong Deputy Officer na si Ricardo Zulueta. Si Bantag at Zulueta ay sangkot umano sa pagpatay sa isang radio commentator noong October 8 na si Percy Lapid at ng nakaraang taon at sila rin ang itinuturong nagpatahimik sa umunoy middleman na si June Villamor sa loob ng New Bilibid Prison. Naharap sila sa kasong paglabag sa Article 248 ng Revised Penal Code for murder na kung saan hindi sila maaaring makapagpiyansa. Bagamat naglabas na ang Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 at Las Piñas Trial Court Branch 254 ng warrant of arrest, ay bigo pa rin ang mga otoridad na mahuli ang dalawa. Sa kabila nito ay siniguro pa rin ng Department of Justice na mabibigyan ng hustisya ang mga biktima at ang kanilang mga naulilang pamilya. April 14, naglabas sila ng kanilang warrant of arrest. At anong sinabi niya? Sabi niya, aaresto na rin siya in just a matter of days. Sabi niya, April 20, nagpa-press con na naman, nagpa-interview na naman. Sabi niya, may feelers daw na susuko na raw si Bantag. Di ba ganun sabi niya? Tapos, pagdating ng April 26, parang nagalit. Kasi sabi niya, hindi raw seryoso si Bantag na susuko. Kaya, binibigyan niya ng ilang araw na sumuko, kung hindi, papaaresto na siya. Tapos, noong June 1 ba? Hindi, June 3. Sabi niya, nasa norte daw siya, si DJ Bantag. Tapos ngayon, meron ng patong na 2 million plus 1 million, total of 3 million. Ano ba ang ibig nating sabihin? Bakit siya weak? Hindi ba paulit-ulit niyang sinasabi na nakamonitor yung movements nitong si Bantag at si Zulueta? Na alam daw ng intelligence nila, pinamamanmanan, pinasusundan kung nasaan daw siya. So kung nakita ninyo yung timeline, yung dates na mga kung saan nagpapa-interview siya lagi sa harap ng mga media, no? Lagi niyang pinapa-impress yung taong bayan na, hindi, okay lang yan. Nakamanman kami dyan. Okay, bantay, sarado namin yan. Alam ko kung nasaan. Oh, just like si Teves, alam niya raw kung saan. Si Bantag, alam niya kung saan. Oh, ang tanong, bakit ka mamimigay ng reward kung alam mo naman pala? So ano sinabi niya ng huli? Sabi niya na hindi na sana kinakailangan maglabas ng reward kung susuko na lang sana siya. So ibig sabihin, inutil ka. Yung intelligence na sinasabi mo na alam ninyo kung nasaan siya. Ligwak, inutil,
very weak yung intel ninyo. Di ba? Kaya, yung mga sinasabi mo hanggang bunganga lang, hanggang satsat lang yan. Ang katotohanan, napakahina ng... Ang sakit nun guys, so to lang. DOJ ka, tapos sasabihin ka ng inutil. Grabe. Napakahina naman pala ng inyong intelligence. Hindi ninyo, kala ko ba, kasama niyo yung NICA. NICA, di ba? Ano pa, NBI, police, lahat ng mga yan. Tapos ngayon, kinakailangan ninyong maglabas ng reward para lang ipahuli itong si DJ Bantag. Ang tanong, kapag ba merong nagbigay sa inyo ng info kung saan si DJ Bantag, let's say sabihin na natin, one of these days nahuli siya. Ang tanong, ibibigay ba talaga ninyo yung reward? Ang challenge namin, kung merong magbibigay ng impormasyon, sana kahit papaano, kahit takpan nyo yung tao para hindi makita kung sino yon. Para gusto naming makita kung meron ba talaga kayong ibinibigay na reward. Naalala kasi namin nung panahon nung sinabi nyo na sino mang makakapagturo dito kay Joel Escorial, ito yung aming reward. Wala kaming nakita nabigyan ninyo ng reward. Alright, so sa mga reward na yan, nananawagan din ako sa taong bayan. Kaduda-duda yung mga reward nila na yan. Dahil once na naituro na ninyo, medyo alanganin kung talaga nga bang ibibigay nila yung reward na yan. Kaya kung ako sa inyo, mamili kayo kung dapat nga ba o hindi. Alright? Okay, basta yun yung point natin. Inutil, walang silbi, very mahina, the design is very mahina, yung intel ni DOJ, kasi umabot sa 2 buwan, 2 buwan mahigit. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.